Good day guys, Mark here again and welcome ulit sa channel natin. Today, isi-share ko naman sa inyo yung experience ko sa portable generator na binili namin. So guys, isi-share ko lang sa inyo yung honest feedback ko dito sa binili namin generator. Siguro ano na rin sa amin to, 4-5 months. Ang binili namin is etong Toyohama na 3500i. Actually, ang kukunin sana namin is yung 5500i. Pero nagkataon na walang stock nung bumili kami. So, itong generator na to is inverter na. Tapos, ito yung kanyang rating. Ayan. So, meron siyang capable siya sa 60 Hz. Tapos, 3000 watts. Yung maximum power output is 3,200 watts. Ayan. So, nasubukan na namin to sa ilang occasional brownout na nangyayari dito sa amin. And, kaya na itong i-power yung 1.5 horsepower na inverter, air conditioner, together with isang stand fan. Hindi pa namin na-try dagdagan pa. Pero nasubukan na rin namin to na i-power yung buong bahay namin. Syempre minus yung aircon tsaka yung water pump. So kung TV, electric fan, dalawang rep, isang inverter na malaki, dual door, tapos isang personal ref. So kayang-kaya siya, kasabay na yan ng mga TV, ilaw, electric fan, etc. Okay? So, kayang-kaya. Kasi tinry ko guys yung parang 1.5 horsepower. So, nag-trip or nag-overload. So, meaning hindi siya kaya. So, what more yung water pump. Tapos, ang kagandahan nito guys is sobrang dali lang paandarin. Though, wala siyang push start na button. Yung yung panghila, sobrang dali lang. Dali lang siyang paandarin. Tapos, sobrang tipid din niya sa gas. Kasi tinry namin to ng parang napatakbo namin siya ng straight ng 6 hours. Ang nabawas lang sa sa gas, parang less than half. Okay. Yung pinagbilhan naman namin kasi sa kanya is, ang sabi, capable naman siya ng, yun nga, depende sa gamit. Tsaka kung naka-eco mode, kaya siya ng up to 8 to 10 hours ng dire-diretso. Okay? Tapos, ang kagandahan nun is, yun nga, after 8 hours nyo siyang magamit or 10 hours, pahingan nyo lang siya ng 30 minutes to 45 minutes and pwede na ulit siyang gamitin ng 8 to 10 hours ulit. Okay? So, syempre, bago nyo siya paandarin ulit, i-check nyo lang yung level ng oil. 350 ml lang naman yan, yung oil, which is dito sa gilid. Ayan. 350 ml. Ang sabi naman kasi sa manual is, nandun din yon sa manual, guys. Yung bago nyo siya paandarin ulit after gamitin ng matagal, i-check nyo yung level ng oil kasi baka kulang na or kailangan i-top up. So, para lang tumagal yung buhay ng generator nyo. And, ayan, may mga safety feature na rin siya. Kunyari, kulang yung oil na generator nyo, iilaw to. Tapos, kusayang mamamatay. Okay? Tapos, ayan, yung overload indicator, output indicator. Ito, iilaw yan, kulay green, pagka nagpo-produce na siya ng power. So, ito, parang 1 week ko na yatang hindi na paandar yung generator na to. Sobrang sulit. Nabili namin to sa MDT sa, kalimutan ko na Laguna. Sa Laguna yata yun. Kinuha namin to for 18,500. Though, meron namang mga mura online. Pero, yun nga, mahirap kasi mag-claim ng warranty if ever na magka-issue.
yung generator nyo, 'di ba? Lalo kung malayo sa inyo. Kung meron naman kayong parang bilihan locally, doon na lang kayo bumili. Kahit mahal ng konti, at least may peace of mind kayo sa when it comes to warranty. So eto guys, may 1 year warranty to nung binili namin. Tsaka ayun nga, sobrang tested na. Ang kagandahan, compact. Yan, sobrang liit lang niya. Tapos yun, ideal siya sa brownout, pwede siya sa mga small businesses. Tsaka yun, kung trip nyo rin yung kagaya namin na nagka-camping, syempre alamin nyo muna yung campsite na pagka-campingan nyo kung nag-a-allow sila ng genset na silent type. So pag pwede, kami kasi, yun, may mga campsite kami na tinanong na pwede, basta yun nga, medyo malayo syempre dun sa campgrounds. Kaya nag-invest din kami sa heavy duty na extension. So at least pwede namin gamitin siya na yun, mayroon kaming portable aircon, pwede rin kaming gumamit mga stand fan at saka yung mga pampaaliwalas dun sa buhay sa campsite if yun nga wala silang electrical outlet available. Ayan, so kung ako tatanungin nyo guys, kung madalas mag-brownout sa lugar nyo, or kailangan nyo lang ng extrang backup na power, yun nga, kung mahilig kayo mag-camping, or mahilig kayo tumambay sa kung saan-saan na, yun, kasi mas mura siya sa typical na power station, though yun nga, gumagamit siya ng gas, siya nagpo-produce pa rin naman talaga ng ingay, pero hindi siya kasing ingay ng mga conventional or yung mga dating generator, di ba? Mas tahimik siya, mas matipid. Tapos, yun nga, hindi naman kami nagkaka-problema so far kahit na medyo matagal namin siyang ginagamit. Tapos, eto nga, magkakaroon kami ng camping sa mga following weeks. Dadalhin namin to para magamit namin yung portable air conditioner namin tsaka iba pang gamit. Kasi walang power outlet dun sa campsite ng pupuntahan namin. And pinaalam na namin and they allow naman. Basta yun nga, medyo malayo lang dun sa campgrounds yung generator para hindi naman din makabulahaw sa ibang campers. Sa nyo yung natin video. Kung meron kayong question tungkol dito sa Toyohama 3500i, tsaka yun nga, kung gusto nyo rin mag-order online, lalagay ko na lang din yung link sa baba just in case na medyo mahirapan kayong bumili locally. Meron naman nagtitinda online na itong Toyohama 3500i. Ilalagay ko na lang dyan sa description section sa baba. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much and see you on our next video.